Maalam ka na. Ano lang, ayos lang. Not the way you wanted the season to finish. You've been very vocal about that. But can you just share us bilang leader nitong team na to? Ano yung naging message mo dun sa dugout? Ano lang, nagpasalamat lang ako sa lahat, sa coaches and sa teammates ko dahil we're down kanina ng mga ilan points but we continue to fight and we give our all. Yun nga, hindi namin nakuha yung gusto namin mangyari or goal namin for the season but grateful and thankful kasi wala din na injury sa amin or what. Alam ko na yung mga fellow teammates ko or mga coaches pagdalaban kami for next year. Yung ganyang mga position na inasam na talaga natin, but yun nga, not the way we wanted to, but 4 of you will be graduating. How positive is the outlook for next season with Colin still there, Amiel, Mark, may mga papasok pa like sila Ports? Alam ko naman UST will do their best to recruit some good players. Then andyan din yung mga holdovers natin sila. Like yung sinabi mo sila Amiel, sila Jello, sila Colin, si Mark, yung mga rookies pa, like si Koji and all. Alam ko na kaya nila ilaban kami for next year. Best of luck na lang sa kanila and I do hope marami din sila natutunan sa amin, sa akin, sa 4 graduates na napaalam ngayon. Nick, nabanggit ni Coach Pido kanina yung patay binuhay sa UST and isa ka doon sa nakaramdam nung hindi talaga magandang start para sa UST. For the whole 5 years, it hasn't been easy, but the ascent, what message would you like to leave, at least for the legacy and the journey that you've had para sa UST? Being a player, meron talaga tayong ups and downs eh. Hindi lagi tayong nasa taas, hindi tayo lagi nasa baba. But it's all, I believe in the process talaga eh, na yung system na ni-instill nila Coach Pido and the rest of the coaches. May mangyayari talaga. Ako, madami ako napagdaanan ng mga coaches. Grateful din ako sa mga journey na nangyari or na bigay nila sa akin kasi madami din ako natutunan nun. Of course, fellow basketball players in the future, mahalin niyo yung school niyo kasi iba yung pagmamahal ng school eh. Di ka makakalimutan. Like sila Coach Pido, sila Coach Daps, sila yung last sa championship eh. Sila Kuya Dylan, sila yung last nagpa-champion sa way back 2006. But tingnan mo ngayon, bring up pa rin ng mga tao kung paano nila na-succeed yung season na yun. Yun nga, in this day and age na grabe na yung lipatan, how tough is, in a way, how worth it is, in a way, showing that loyalty to the school that you committed to sa simula at sa pool pala? Yun, sometimes kasi may doubts tayo if our decision is good or bad. But at the end of the day, kung anong gusto mo, anong nagmamahal sa'yo, dapat yun yung pipiliin mo. Kasi yun nga, lahat ng basketball players, hindi naman lahat ng mabibigyan ng ganitong opportunity eh. Yun nga, na-mention ko earlier, mapagdaanan talaga natin yung up and downs. So just continue to work hard and trust the process, trust your coach, and of course, pray to our Lord. Wala na. What's next for Nick Abad? Of course, magpapahinga muna ako but kung ano man na available na pro na will help me grow or kung kailangan nila, I'll play for that. International, local? Any of those kasi yun talaga yung pinagtrabahuan ko eh. Kung international man or local man, kung bagay or fit ako sa system nila na makatulong ako sa team to win and to fill their spot kung kailangan talaga. So I think malaking opportunity din for me. May mga lumapit pa, especially nakapag-training sa Korea eh. May mga nag-i-inquire ba sa ano? Meron naman but hindi ko masyado iniisip kasi more on nakafocus talaga ako sa team that time eh, on how we play but I think na-appreciate din nila yung maturity ko on how I play before kasi nakalaban ko din sila the previous years eh. Naka 3 years ata kami sa Korea with Coach Pido and the rest of the coaches so nakita nila ng development ko.